Solomon, maraming asawa. Ito na nga yung kasulatan, ito na nga yung gabay natin. Huwag mo nang pakialaman si Solomon. Ang pakialaman mo, ang intindi at asikasuhin mo ay yung sinabi ng Diyos. Maraming lalaki na kapag gwapo yan, kapag nakadalawa, tatlo ng babae, ano kung wala kang babae? Basta ang mahalaga na Diyan ang Diyos kasama mo. Praise the Lord, Amen. Diba? Kaya nga, nawasak ang templo, di ba? Dahil nga hindi kaaya-aya ang ginawa. So gusto ba nating mawasak muli ang buhay natin? At hindi tayo makarating sa destinasyon natin? Ano yun? Buhay na walang hanggan. Teka, tanungin natin ang ating mga sarili, isa kaya ako sa hindi papasok? O isa kaya ako sa papasok? Kasi sabi, hindi lahat ang tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Seryoso ba tayo sa buhay na walang hanggan? Pero teka, parang kukunti ang seryoso at yung mga seryoso ay nawawala pa minsan sa katinuan. Sincere, hindi ibig sabihin na seryoso, may nagsasabing seryoso ka seryoso kasi mapupunta ka sa emergency room. Ha? Sincere ka. Ha? Hindi seryoso 50-50 yun. Ha? Sincere ka 100% pagdating sa buhay na walang hanggan. Teka, hindi ako masyadong manggagalaiti muna. Kasi baka kahit anong sarap ng pagsasaluhan natin, hindi nyo matanggap. Buhay na walang hanggan na hindi biro. Doon wala na tayong aasikasuhin pa na paghihirap. Wala na tayong mararamdamang hirap. Di ba madaling maunawaan yun? Kapag sinabing buhay na walang hanggan, nandun ang lumika sa atin. Langit yun. Para natin makamta ng langit, may sakripisyo. Ano yun? Tiis tayo, sumunod. Mahirap sumunod, pero sumunod pa rin. Sapagkat mabuti ang hangarin ng Diyos para sa atin, sa ating pagsunod, mapapabuti tayo. Amen? Praise the Lord, Amen. Mapapabuti tayo. Ha? Kaya, kausapin ang mga sarili. Buhay na walang hanggan ang gusto ko. Sabihin mo sa sarili mo. Nancy, buhay na walang hanggan ang gusto mo, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, Nancy, buhay na walang hanggan ang gusto mo. Kaya ayusin mo ang buhay mo. Huwag kang matakot magutom. Dahil ang Diyos, kasama mo. At dapat ang ginagawa mo ay ayon sa gusto ng Diyos. Praise the Lord, Amen. Kaya doon sa mga takot mo tayo, maganda na kayo ng damit na maganda. Meron ba taong gano'n? Naghahanda na ng isusuot niya? Wala! Wala! Meron ba? Sige nga, pakitaas ng kamay. Naghahanda na ng isusuot niya para alam na niya kung ano ang ayos niya. Ha? Ako nga, nag-iisip ako mag-aral ako mag-makeup. Ha? Araw-araw naka-makeup ako para ready na ako. Amen? Praise the Lord, Amen. Kaya naisip ko lang yan. Kasi yung mga mag-makeup sa akin, hindi ako nila. Kahit gabi, naka-makeup ako. Payag kayo? May tao pa natutulong naka-makeup. Ako yun. Pag-aaralan ko yun. Amen? Amen. Amen! Bakit? Dapat lagi lang na. Yung mga mag-makeup sa akin. Ha? Tingnan nyo, yung mga makeup na mga dinadala nyo, kapal-kapal. Lipstick, wala sa ayos. Di ba? Amen! Hindi wala. Papagalarin kayo lang. Ang mga lang bayad. Ah? Pinag-usapan kasi natin, buhay na walang hanggan, dapat handa tayo palagi. Ha? Teka muna. Marami pa kasi ang hindi ayos. Ayusin muna natin. Pakitaas ang kamay ng hindi ayos ang buhay.
Be honest. Taas lang ang kamay. Taas ang kamay na hindi ayos ang buhay. Lahat kayo ayos. Nakikita kayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay tapat. At ang gusto ng Diyos na tulungan ay nagkatapat. Taas ang kamay. Kung hindi yung katabi mo, ay hindi mo yung sarili mo. Taas ang kamay na hindi ayos ang buhay. At ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Kaya tayo nandito ay magpapaayos tayo sa Diyos. Amen? Amen. Lahat tayo ay hindi ayos. Kaya para mo maayos ang ibang tao, magpaayos ka muna sa Diyos. Sa mga nahihirapan, ang Diyos ay 24 hours gising. Naghihintay siya. Ang mga callers, may cellphone ba kayo? Alam niyo ang cellphone number ng Diyos. Meron ba? Kayo mo, meron Diyos pa? Amen! Praise the Lord. Amen. Paano tayo hindi magiging maayos? Bakit tayo hindi ayos? Sapagkat napakadalang natin kumontak sa Diyos. At hindi pa natin alam ang direct line. Ha? Hindi natin alam ang tunay na numero papunta sa Diyos. Alam natin yung numero, tinatayaan natin sa loto. Alam natin, memoryado yan, di ba? Ha? At hindi, dahil nagbibiro dito, ha? Seryoso? Pagkamat medyo parang hindi seryoso ang mukha ko. Sinasamahan ko lang kayo kasi hindi rin kayo seryoso eh. Amen! Makako tayo! Nasa muli pagbabalik ni Isang Kristo, hindi tayo masama. At nakakapangilabot ang mangyayari sa mga taong hindi papasok sa langit. Saan ang punta? Sa impyerno! Sigurado! Bakit? Dalawa lang ang lugar. Langit at impyerno. Kapag hindi ka sa langit, sigurado sa impyerno ang punta mo. Gusto mo? Gusto niyo sa impyerno? Ayaw! Walang taong gusto sa impyerno. Tasan kami ang gusto sa impyerno? Wala! Pero teka, ang mga dinadaanan ay papunta sa impyerno. Paano ka? Paano? Kung nandun ka na sa dulong-dulo na. Mahirap nang bumalik. Pero sa Diyos walang imposible. Praise the Lord. Amen. Balik ka na! Balik ka! Bumalik ka na sa Diyos! Tama na ang ginagawa mong mali! Kasi pa may trabaho, wala naman eh. Pero bakit ako nabubuhay? Diyos ang bahala. Ah? Kapag minahal mo ang Diyos, marami rin magmamahal sa'yo. Amen! Mahirap bang gawin? Mahirap mo? Mahirap. Mahirap bumalik, nakakapagod. Pinaghirapan mo na. Nagmahal ka na. Kahit mali, pinaghirapan mo yan. Pinagluluto, pinaglalaba. Ha, minamasahe. Nandun na, mahal na mahal lang sa tapos iiwan niyo pa. Bakit mo iiwan? Sabi kasi ng salita ng Diyos, hindi lang ang tumatawag ng Panginoon papasok sa karera ng langit, kundi gumagawa lamang ng kalooban ng amang nasa langit. Praise the Lord. Amen. Nahiyak ka sa hindi mo asawa? Anak na yan, regalo ng Diyos yan. Kaya mo buhayin yan, hindi ibibigay ng Diyos yan kung hindi mo kaya. Amen! Yung parang paglabas at sinapupunan mo ay nakaya mo na! At napakahirap mo sapagkat hindi mo alam kung lalabas ba o hindi yan. Amen! Pero nakalabas dahil gusto ng Diyos na lumabas ang batang yan. Amen! Marami na akong sabi pero wala pa ka nakukuha. Mahirap kasi kunin. Masakit. Meron ba taong kumuha ng kutsilo para tumama sa katawan niya? Wala. Kaya ang gagawin niya, iiwan siya. Hindi niya hahawakan yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kayo sa alimang tabak na magkabila ay talim. Praise the Lord. Amen. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos ay buhay at higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Kaya aaray kayo talaga. Taas ang kamay, hindi ayos ang sitwasyon sa asawa. Taas ang kamay ng mga hindi ayos ang sitwasyon sa asawa. Taas!
kinakasama? Taas! Gusto ng Diyos makita ang kamay, may maya sa tao! Walang karapatang humusga ang tao at hindi ko kayo humusgahan sapagkat ako ay humusgahan din ng Diyos sa takdang panahon. Hindi ayaw sa relasyon ha? Sa asawa, sa kinakasama. Kasi kung pag hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa, pero magsasama kayo. Di ba? Ano ang gagawin? Ayusin. Hindi na ba maaayos? Makinig. Magtiis kayo, nagtitiis din ako. Ha? Pag umiwalay kasi hindi mo kinakasama, wala kang asawa. Magkasama tayo, wala rin akong asawa. Purihin ang Diyos. Praise the Lord, amen. Meron ba? Wala. Matakot tayo na hindi natin kasama ang Diyos. Yun ang ikatakot natin. Na napupuhay tayo na hindi kasama ang Diyos. At kapag hindi ka gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay wala sa iyo ang Diyos. Ano ang gusto mo? May kasama ka sa buhay ngayon, pero wala ang Diyos sa iyo? O wala kang kasama sa buhay ngayon, pero ang Diyos kasama mo? Hello? Sino ang gusto na may kasama sa buhay, pero wala ang Diyos sa kanya? Bakit ko nasabing may kasama ka, pero hindi mo kasi asawa yan eh? Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos yan. Nasa ibang Diyos yan? Apa, oo, nakikinig ka na sa salita ng Diyos. Mateo 7:21. Para sa iyo yan, sino ka man? Matakot nga kayo? Masama ako. Natatakot din ako pa kanya kung mapasok sa langit. Ako nga nandito, natatakot ako. Kapagkat hindi lahat ng naghahalap ng salita ng Diyos, hindi lahat ng mga nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus ay papasok sa langit. Paano kung ako nga ilingkod, pero ang ginagawa ko naman sa kabila nito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Oo, naghahayag ako ng salita ng Diyos, pero may ginagawa din ako hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa palagay niyo, papasok ko sa langit? Hindi! Gusto niyo sumasama tayo sa baba? Gusto niyo kasama ako sa impyerno? Ayaw ko doon! Mateo 7:21, kung may kinakasama kayo, hindi niyo asawa, hindi niyo sa Diyos sa makalaya kayo dyan. At nahihingi yan. Ang sino man nagmimiti na makasunod sa kalooban ng Diyos ay ibibigay sa Kanya ang Kanyang minimiti. Ibibigay ng Diyos sa atin ang ating minimiti na makasunod sa kalooban niya. Hingi natin. Praise the Lord, amen. Alam niyo ba? Hindi pa. Kahit ako nandito na, aba, nag-iingat. Teka muna, ang dami bubuyog. Na umali-aligid. Saan ba ako dadali ng mga bubuyog na yan? Sa langit o sa impyerno? Teka muna, nag-iisip ako. Ang daming bubuyog. At kapag sa impyerno ang punta, teka muna. Sa langit ang gusto ko. Pero hindi langit ang ini-offer mo, impyerno.